Bulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatinapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon pamamalakaya ng mga tao." Nang may tabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ang tema ng ating pagbasa ng mga kapatid ay yung pagkamangha. No? Try to imagine. No? For example, i-consider po natin yung paano po ba tumulong ang Panginoon sa atin. Paano siya tumutulong? No? Kasi may tatanong na niya, di ba tayo lagi tayo nagdarasal. No? Lagi tayo nagdarasal, humihiling ng tulong sa Kanya. Sa ating pong experience, paano po tayo tinutulungan ng Panginoon? Paano ba tayo may imagine kung paano siya tumulong sa atin in varied ways? No? So, unang pagbasa, makita natin doon kung saan yung isang propeta na experience niya yung pagtulong ng Diyos. Yung tumulong ng Diyos kasama ang kanyang buong hukbo. Yung imagine buong hukbo. Ano masingin sa hukbo? The host of heaven. All powerful and the host of heaven came. Came to us. The Lord with the powerful host of heaven came to help us. Ganyan tumulong ang Panginoon. Pagtutulong ang Panginoon at tutugunan ng ating mga panalangin, hindi po siya tutulong ng kapatak, kapiranggot, installment, all-powerful, full of grace. Yung bang mamamangha ka sa kanyang pangyarihan, mangliliit ka. Ganyan po kung paano tumulong at tumugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa mga panalangin, mayroong pananampalataya sa Kanya. Sa mga panalangin, kung saan inilalatag natin sa dama ng Panginoon na mayroong pananampalataya. Kaya hindi po sapat yung basta magdadasal ka lang, mananalangin ka. Pero walang pananampalataya. Hindi ka makakaranas ng hiwaga at kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyo bang mabless? Gusto niyo bang makaranas ng himala ng Diyos? Gusto niyo bang makaranas ng hiwaga ng kanyang pagka-Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya? Nais ba yun? Kasi minsan nasanay tayo na dasal-dasal, okay. Pero pag tumulong ang Diyos, talagang ma-overwhelm ka. You will be caught in awe, in wonder. Ganyan siya.
Kagaya na nangyayari sa ating banal na misa, mga kapatid. Maaring ang nakikita nyo lang ako, yung mga altar, mga kandila, but beyond this reality, naroroon ang hiwaga ng Diyos. At yun po ay tutugon, no, sa salamin at sa mata ng ating pong mga pananampalataya para tayo makaranas ng kanyang hiwaga. Ganun po yun. And very often, mga kapatid, pag tumulong ang Panginoon, hindi pa minsan-minsan, lagi, pero hindi natin pansin. No? For example, yung bawat hinga natin sa bawat sandali. Bawat sandaling hinga. Di ba nasa pandemic tayo? Maraming nakaka-realize kung gaano kahalaga ang buhay. Ng bawat hininga ay mahalaga pala. Ang bawat hininga ay isang pagkakataon at isang posibilidad para masumpungan natin ang katotohanan na meron tayo at ang katotohanan natin sa Diyos at ang katotohanan ng Diyos sa atin na tayo Kanya bilang Kanyang mga wangis ay napakahalaga sa Kanya. Kaya kung tayo hihingi ng tulong sa Kanya na may pananampalataya, hindi Kanya titipirin. Pag tumulong ang Diyos sa mga kapatid, hindi siya magtitipid. Ayan sa kruso, nagtipid ba siya? Ibinigay niya ang kanyang sariling bumbuo. Yung sinabi niya, Lord, gaano mo kamahal? Ayan, napawa pa ang kanyang kamay sa krus. Buong buo, hindi siya nagtitipid. Ganyang katapat ang Panginoon. At kung tumutulong siya mga kapatid, kagaya nung napakinggan natin sa ikalawang pagbasa, Panginoon, bakit sa unang pagbasa yung namanggapo, pero sapagkat isang hukbo ng Panginoon ang tutulong. Okay? Sa ikalawang pagbasa, napansin natin si San Pablo, namangha siya sa grasya na kanyang nagtinatamo, due to the fact na hindi siya karapat-dapat sa mga hiwaga na pinapahayag ng Diyos sa kanyang buhay. Alam naman natin naging sangkot siya sa pagkamatay at pagpatay kay Saint Stephen, di ba? Dahil kasangkot siya para sirain ang simbahan, para dipulin ang simbahan. Pero, hindi niya masukat akalain na siya'y gawing instrumento ng Diyos para maging ambassador, pagpahayag ng mabuting balita sa mundo. Aside from the Jews to the Gentiles, isinugo siya ng Diyos. Kaya pag na-realize niya, this is too much, Lord. So great a gift. Isang napakalaking regalo is a grace. Ganyan ba tayo? Kapag tinulungan tayo ng Diyos, dumadating ang kanyang tulong. Kaya napakalaga mga kapatid na ma-realize natin, ang tulong ng Diyos na hindi pa minsan-minsan, lagi. Minsan din natin napapansin. And that's the problem. Yung po problema natin mga kapatid, Kaya nung sa eksena ng Ebanghelyo, San Lucas, chapter 5, pinakita mo ng mga kapatid na si Jesus nangangaral sa tabing dagat. Itong mga tropa ni Simon Pedro, na mga barkada niya, na mangingisda, okay, na kung napangin yung maigi, paano na sila? Pauwi na sila. At may bakanting bangka, hiniram ni Jesus, At siya'y nangangaral. Pinapakita doon, mga kapatid, na si Jesus ay hindi na iba sa kanila. Si Jesus na nangangaral sa Galilea, ng Gennesaret, sa Sea of Galilee, along the shore of Sea of Galilee, hindi na iba si Jesus sa kanila. Kilala nila. Ang tawag sa kanya, master Okay? Ang tawag sa kanya, guro. Ibig sabihin, pamilya na sa Jesus. And yet, kung sinabi ni Snow, kamusta ang inyong pangingisda? Magdamag kaming pumalaot, wala kaming huli. Ganun ba? Pumalap uli kayo. Maglayag uli kayo. And then, hulog nyo lang ba sa kabilang panig ng yung bangka? Okay ka lang. Kilala ka namin guro. Isa kang karpintero. Kami kaya ang expert. Expert yata itong mga to. Fisherman kaya kami. Ay, karpintero ka. Anong alam mo? Ayan. Pero, okay. Okay, guro, master. Sinabi mo, gawin namin. Hinulog nila.
Aba, sa pagkakamangha nila, no, ay sa ating pagkakaring sa Ebanghelyo, talagang halos maputol ang lambat sa dami, kaya tinawag pa nila yung makasamahan nila. Uy, tulungan nyo kami, ang bigat kaya, tataob kami, di kakayanin. At ibang mabangka, nalagyan pa ng maraming isda. Hindi kalayuan yun, and yet, bakit gano'ng kadami? So, even Simon Peter was caught in awe. Namangha siya. Nagimbal siya. Kilala niya ng taong to, and yet, bakit ganoon? Inspired siya, no? Tinulungan sila ng Panginoon more than what they were expected. Ganun kasi yung Panginoon eh. Ano sabi ni San Pedro? Lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Hindi po karapat dapat. Ako'y makasalanan. Anong susi? Anong susi ng pagbuhos ng biyaya mula sa Diyos na hindi mo masusukat? Talagang darapjo ka, ganga ka pag tumulong siya. Yung bang humility, kababang loob, pagtanggap sa Panginoon. Okay? Yung kilalanin mo Diyos sa iyong buhay. Kilalanin na si Jesus bilang guro, pero nung nangyaring himala na yan, beyond their expectation, parang ito na nga ang Panginoon, nagpahayag siya. Panginoon, lumayo ka. Parang you're too much for me. Hindi ko kaya. Lumayo ka, makasalanan ako. Sa harapan ng Panginoon na mapangyarihan, ganyan po pwedeng mangyari sa atin. Sa pagkakamangha natin, sa mga tulong na binibigay niya, makikita natin yung ating mga pagkakamali o maraming pagkakamali o yung mga kapalpakan natin sa buhay natin o yung mga maling desisyon na ginawa na sa buhay natin kung bakit nagkalugbok-lugbok tayo. Dahil sa kadalasan tayo rin po gumagawa ng ating mga problema. Pero ang Diyos, since siya ay matapat, hindi niya i-withdraw ang kanyang katapatan. Our God is a thoughtful God. He cannot deny Himself to be a thoughtful God. Kasi kung hindi siya thoughtful, kung hindi siya tapat, hindi sa Diyos. Since siya ay Diyos, tapat siya. At tayo, bilang mga taong, mga makasalanan, tayo may problema. Pero sa kabila ng lahat ng mga kapatid, hindi ganyan tumingin ng Diyos sa bawat isa. Ang hinahanap niya sa atin, ang tinitingnan niya sa atin, kung may pananampalataya ka sa Kanya, kung naniniwala ka sa Kanya, kung may mababang loob ka na lumapit sa Kanya, sundin ang Kanyang mga sinabi, ihulog mo ang iyong lambat sa kabila. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng bagong option. Kung palpa ka dyan, try mo kaya this. Try this. No? Subukan mo to. Kung matigas ang ulo, pwede ba? Magdamagda nga kaya kami ng isda, wala nga eh. Kung magmamatigasan tayo sa Panginoon, walang mangyayari. But look, Jesus used to look in our eyes. Sige na, ihulog mo na. Sumampalataya ka na. Maniwala ka na. Makinig ka. Hindi kita pababayaan at makikita mo. Di ba? Hayaan natin mga kapatid ng Panginoon ang siyang pong manguna sa ating buhay. Hayaan po natin ang kanyang salita, ang siyang po ang ating panghawakan. Hayaan po natin ang kanyang mga salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na palabra de honor. Ang palabra de honor ng mga tao, sumisemplang pa yan. No? Hindi pa yan totoo. Hindi 100%. Pero, pag ang Diyos ang nagsabi, tunay yan, ganap, buhos langit. At tayo mga tao, siyempre ang hangad natin, we desire na tayo mabless ng Panginoon Diyos. Gusto ng Diyos yan eh. Ang bawat isa ay mabless. Pero depende po sa atin kung pipiliin natin siya. Kasi it is a gift. Biyaya po yun ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy nagbibigay ng kanyang biyaya, ng kanyang gift. Ang problema kung tatanggapin natin yung biyayang yan, yung gift na yan, yung himala, hiwaga, yung kaganapan ng ating buhay, yung kabuspusan ng mga blessings. Gusto niyo bang mabless, mga kapatid? Yes, of course. Kaya natin nasa simbahan, kahit nagsisimba. This is it. What we need to do is
Lay down all these things at the feet of the cross. At this altar, believe in Jesus. Believe in His Word. Maniwala tayo sa Kanya. Mamamangha ka. No, mapapawi ang lahat ng iyong lungkot. Mapapawi ang lahat ng iyong mga alalahanin. No? Sasaya ka. All we need to do, let go. Ihulog mo sa kabilang bangka ang salita ng Diyos sa iyong pakikinig sa Kanya para lalo kang mabless. At yung blessing na yon, yung gift na yan, pag tinanggap mo, magiging tunay siyang gift. Pero yung gift na yan, mga kapatid, tandaan natin, it is not enough na may nagbibigay ng gift, ng blessing mula sa Diyos. Mahalaga din may tumatanggap. At hindi rin sapat na tinanggap mo yung gift at i-display mo lang sa itaas ng iyong aparador, no? Lalagyan mo ng padlock kasi ang ganda ng gift, ang ganda ng wrap niya, ng wrapper niya. Ang tunay na gift, mga kapatid, tandaan ninyo, pinupunit. Diba? Pag may gift, panatanggap ng gift, excited ka, pipilasin mo. Mag-e-effort ka, gusto makita kung anong nila naman ang gift na yun. Isang ganyan tayo. Yung gift na yun, nagiging calling, naging tawag ng Diyos para sundan natin siya. Sumunod sa kanyang yapak. Sa pakikinig ng kanyang salita, makinig tayo, sumunod sa kanyang yapak, at maging mga other gifts. Because sabi ng lumang kanta, persons are gift from God to me. Do I accept the gift I see? Diba? I am a person, and for this reason, a wonderful gift from God. Kasi bawat isa ay mahalaga. Ang bawat isa ay gift. Pero, kailangan makaranas tayo ng pagpilas. Masakit yun. Pipilasin ka, sisiraan yung wrapper mo, pero wag ka. Nandoon ang essence ng gift. Nandoon ang essence kung sino ka para maging biyaya din sa iba. Hindi natatapos sa pagbibigay ng Panginoon ng biyaya. Pag tayo nakatanggap ng kanyang hiwaga, ng kanyang blessing, magbahagi din tayo ng ating sarili sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga kakilala, kahit sa kaaway mo, maging biyaya tayo. No? Kasi pinapakita ng Diyos kung paano ka sumunod sa Kanya. So ang pagsunod kay Jesus, yes, hindi po madali. Ayan ganyan mangyayari. Pero don't you worry. Pag meron kang Jesus, magaan. Sabi nga, di ba? Take my yoke, it's easy and light. Come to me, those of you who are weary and burdensome. I will make it light. Pero ito yung consequence ng pagsunod bilang mga alagad. Okay? Pero don't be afraid. Huwag matakot pag merong Jesus sa iyong buhay. Pagpapalain ka. Ang nakakatakot pag wala kang Jesus sa iyong buhay. Ang nakakatakot kapag nawalan ka ng sinasampalatayan ng Diyos na buhay sa iyong buhay. Yun po nakakatakot. Bilang mga mananampalataya, sa ating pagsimbang sa asal sa linggong ito, mga batid, pwede ba makinig tayo kay Jesus? Kung gusto nating mabless, ilatag natin sa dambana ng Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin. Magtiwala tayo sa Kanya. Let go of the things na hindi makadiyos. Let go of the things that ungodly. Let go of the things, those unholy influences na sumisira at nagpapalayo sa atin ng Diyos. Ang Diyos, nandyan siya. Nasa iyo, nasa loob mo. All we need to do, Lord, I do need your help. I entrust myself to you. I trust in you. Mangyari nawa ang banal na kalooban sa akin at ang hiwaga ng iyong pagkadiyos sa aking buhay para ako'y maging regalo sa iba ayon sa iyong nais para makilala nila na meron pa ng Diyos. Totoo pa ng meron Diyos. Si Jesus hindi lang more than 2,000 years ago, kahit ngayon, kahit panahon ng pandemic, panahon ng mga uncertainties, merong Diyos. Nasa sa iyo, kapatid. Kung nasabi mo, Lord, I trust in you. Magsitayo na po ang lahat.